afternoon, good morning, good evening pala muna sa inyo kung sino man ang mga nakakapanood ngayon. Guys, ako nga pala si Engineer John Brian Esodinia and ako po ay isang Certified GHL Admin. Alam mo yun? Okay. So, ngayon guys, kung wala ka pa dun sa ating free community, pwede nyo kayong mag-join Go High Level with Odeng sa Facebook. Libreng-libre po yun. Wala po tayong mga tinatanggihan doon. Free community po yun. Pwede kayo doon mag-join. May mga ganitong videos na po doon. And also, sumasagot tayong mga tanong. Nag-guide tayo ng mga tao ng libre. Nang walang bayad. Yung iba, yung mga courses na ganito, may bayad na agad eh, no? Ewan ko ba, bakit? Sabi nila malaki daw ang sahod sa GHL. Pero bakit yung mga simpleng pwede nilang makuha, ay ibigay ng libre, sinisingil pa nila? Hindi ko rin alam. Pero yun guys, libre to, libre to. Wala tayong babayaran. Okay? Sige, start na tayo guys. Ngayon, hindi ko nakita yung sarili ko sa screen. Ano lang to, GHL. Isa ito sa account ng aking client na siniset up po ngayon. And yun, ang tanong is ano ba yung dapat mong unang i-prepare kapag ikaw ay meron ka ng client, may pinapagawa na sa'yo. Okay? Para sa akin, pwede mo kasing pinaka-tip na susundan mo is itong launchpad. Pero hindi kasi lahat pasok dito. Okay? For example, ito, naghihingi siya ng contact. Paano kung wala pang contact yung client mo? Paano kung libre pa lang? Kakastart pa lang. As in, wala pa siyang lead, wala pa siyang client. Di ba? Wala kami ilalagay na contact. Not unless, meron kang mapupul na client. Let's say, ongoing na yung business niya. Meron na siyang list, email list, phone list ng mga dati niyang lead. Tapos gusto niya ilagay niya as contact. Pwede yon. Okay? Pero hindi pa laging contact agad ang uunahin. Okay, meron ako ditong ginawang cheat sheet. Ayan, ito yung mga inuuna ko. Para dun sa, baka may maalala ako in the middle, pero okay lang. Kung wala pa dito, okay lang. Pero para sa akin, ito yung mga unang mahalaga. Okay, una, users. Okay, paano tayo gagawa ng users? Dito, punta lang kayo ng settings. Nasa sub-account na ako guys ayun, makita nyo, switch to agency. Tapos may pangalan, kaya sub-account. Okay? Punta ako dito sa my staff. Okay, ito yung pinakauna, users. Kasi syempre, maraming, for example, ako, isa akong freelancer, gumagawa ako ng GHL. Nagsiset up ako, nag-automate. Pero kung wala akong access dun sa mismong sub-account, hindi ako makagawa. And dapat alam ko kung ano yung paalam mo as ikaw as nagsiset up ng GHL. Alam mo dapat yung level or kung anong role and kung anong mga pwede mong ibigay sa isang tao, sa isang access. For example, papakita ko sa inyo. Ito. Bawal lang to mag-add as user ako. Pero, hindi pa natin to itutuloy. Sabihin na natin si Bentong. Hindi, si Glenn. Si Glenn na lang. Ayan. Glenn Banyes. Email. Glenn. Hindi, akin na lang. Baka mag-email tayo. Ito, di na. gmail.com .com. Wala. Okay. Roles and permission. Hindi ko ini-next. Kasi magsisend yan eh. So, roles and permission. Ito yung sinasabi ko guys na user. So, dapat alam nyo kung ano yung difference ng admin at saka ng user. Okay? So, assignment nyo yan. Kaya kong i-explain pero assignment nyo yan. Okay? Ano yung difference ng isang sub-account admin at saka sub-account user? Madaling research lang yan. Okay? Next, kung titingnan mo kasi, meron tayong mga different permissions na binibigay. AI agents, account setting, yan, blogs, automation, and all. Lahat ng features yan nilalagay niya. Pero, pwede mo kasing i-check and uncheck kung ano yung mga pwedeng maging access lang ng isang role. Ayan, View manage, account tools, automation. Halimbawa, ayaw ko siyang bigyan ng automation. For example to, ito yung case na, halimbawa, appointment setter siya. O kaya DM setter, ano pa ba? Cold caller. Hindi nila kailangan ma-access yung automation. Okay? So, sino-sino makaka-access ng automation? Ikaw, as nagsisetup. Kahit nga siguro yung owner, hindi mo siya dapat bigyan ng automation. Kasi, guys, yung automation, kapag nagalaw yan, isang tag lang ang mali, wala na, sira na ang buong sequence. Sira na yung buong process mo. So, dapat ililimit mo lagi kung sino yung bibigyan mo lang ng access dito. Calendars, isa rin to sa mahalaga. Hindi nila kailangan ma-access yung calendars. Pwede nila ma-access yung mga appointments, ayan, ganyan, yung groups, yung calendars. Pero, hindi lahat, binibigyan mo ng ganitong role. Okay? Kasi, mahalaga na nililimit mo talaga.
Yung mga certificates, yung mga hindi nila kailangan. Ang usually na kailangan ng mga, let's say, appointment setters, contacts, conversations, at saka, balikan natin, hindi ko memorize eh. Contacts, conversation, calendars, yan. Yung 3C na yan. Yan, pwede yan sa kanila. Hindi naman nila kailangan ma-access yung opportunities eh. Kasi yung opportunities, nandun yung pinaka main business yan. Nandyan yung mga lead mo. Pag ginalaw nila yan, ako po, patay. Not unless, meron kang ibibigay sa kanilang training or certain role na manually nila ita-transfer yung opportunity from lead papunta rito, papunta sa kabila. Pwede yon. Okay? So, balik tayo sa ating settings. My stuff. Okay. Roles and permission. Tapos, meron din ditong call setup, pero usually hindi naman yung binabago, depende lang sa settings mo. Availability, ito halimbawa meron kang appointment na ginagawa, yan pwede mong setup yan. Calendar configuration, ito mahalaga to kasi may mga businesses na kailangan ng appointment. Okay, yung kailangan kausapin ng agent. Okay, for example, real estate, credit repair, o kaya appointment ng clinic, mga online consultation, mga ganun. So mahalaga yung calendar. Okay, tapos na tayo. Done. Lagyan natin done. Next, phone system. Okay, ito yung next na dapat yung sineset-up. Pero medyo tricky lang yung phone system kasi nga, kailanganin mo na ang A2P. Okay? So, for example, wala pa kasi itong phone. Phone system, manage number. Kailangan mong bumili ng phone number. Ayan, bibili ka ng phone number dito. Bibili ka lang ng phone kung local or toll-free. Depende na yan sa setup nyo ng client mo. Tapos pag nabili mo na yan, ang gagawin mo, i-apply mo sa A2P. Especially kapag nagte-text ka kasi hindi ka pwedeng magpapatext-text lang. Sa US at Canada, meron silang rule na bawal ka basta-basta mag-send from application, which is yung GoHi level, papunta sa tao. A2P, application to person. Okay? So, medyo tricky itong phone system. Panoorin nyo na maigi yung A2P kung kailangan nyo mag-apply. Kaka-apply ko lang isa kanina. Let's see ano magiging result. Okay, next. Ano yung next na gagawin? Ito, domain. Domain and email. Yung domain is para yan sa ano. Okay, note natin na domain. Domain is for funnels, websites, ano pa ba mga pinagagamitan ng domain? Email. Ayan. Yung domain sa email, ito yung pang mailing services. Mamaya pakita natin. Una, punta tayo sa funnels. Okay. Naituro ko na yung funnels dun sa huli natin video. So, pakipanood na lang po yung funnels. Ito guys, pag nag-create ka ng funnel, let's say, mag-create ka ng funnel from scratch. Ito, testing, oding. Nagte-testing oding ako dun sa client ko yun. Okay lang yan, di-delete na lang natin. Okay, ayan. Pag nag-create ka ng step, let's say, homepage. Tapos, pumunta siya sa home, create funnel. Pag create mo yung funnel na yun, may lalabas ditong domain. Ayan, please add a domain in the setting to see your funnel live. Yun yung nakikita nyo na www.odingbrianautomates.com. Mga ganon. Yun yung nasa domain. Yun yung napupuntahan nyo. Facebook.com, Instagram.com. Yun yung domain. Ngayon, bakit siya yung gusto kong una nyo ipasetup? Kasi kakailanganin nyo siya para sa email. Meron ka ng phone. Halimbawa, na-setup mo na yung phone. Ang next mo kakailanganin, email. Kasi yun naman ang purpose ng notification natin at communication natin sa labas. So, kung hindi ka makakapag-text, hindi ka makakapag-email, paano kakausap dun sa call? Hindi mo nga na-setup yung text, paano ma-setup yung call? So, kailangan talaga phone at saka email. Yan yung isa. Another thing na pwede nyo i-setup kasabay niyan, WhatsApp. Pero nasa automation din kasi yan. Saka na yun sa next video natin. Okay. Tapos, same din yan sa website. Pag create natin yung website, meron ka rin dito ang makikreate na ating connection para dun sa ating website. Yung ating ang URL o domain name. Okay, dinilit ko muna kasi baka pagalitan ako. Next. Ang next mong isi-set up is email. Ito, email services. Punta ka sa email services. Tapos, makikita nyo kasi dito. By default, ito, explain ko lang. By default, meron ka lang ibibigay ng LC phone. LC connector, which is ito.
Pwede ka makapag-send ng email yan. But, again, hindi ka makakapag-build ng brand mo kung ito yung lagi mong gagamitin. Sirang-sira na yung ano niyan, yung reputation ng ano niya kasi sobrang daming testing na ginawa na diyan eh. So kaya suggested na bumili ka ng sarili mong domain and then gumawa ka ng pang email services mo na subdomain. Tapos yun yung gamitin mo pang send ng mga email para ma-build yung brand mo. And also yung reputation ng email mo mapaganda. Okay? So that's it. Paano ko maggagawa niyan? Click mo na dedicated domain and IP. So kakailanganin mo dito ng ano, yung provider mo, yung GoDaddy, Cloudflare, Bana Hosting, yun yung mga na-experience ko na eh. So, nasa mas malalim na explanation pa to, wag na muna natin daanan. Okay? Domain and email. Done. Yan yung mga next. Next na tatapusin, integrations. Ano yung mga integration? Integration is nandyan yung mga social media. Ito, click natin. Integration. Ayan. Meron kang Google Calendar para sa Google Meet para ma-connect mo yung calendar mo, 'di ba? Sabi natin next mo ayusin nilagay ko ba yung calendar dito? Hindi. Sige, ayun. Buti naalala ko. Integration. Lagyan na natin dito sa ilalim calendar. Sabi ko sa inyo, baka may nakakalimutan ako eh. 'Di ba? Integration calendar. Integration, dun mo mako-connect yung Google Calendar mo. Kasama to sa certification, yung pagko-connect. Ito, kasama to mga to. Ano bang mga kasama? Yan, kasama lahat yan. Kasama to lahat sa certification. Except phone system. Lagyan natin ng X. Paano ba natin lagyan ng X? Ito. Ano yung domain natin? There you go. Hindi kasama yung phone system. Pero, lahat ng hindi naka-slash. Slash ang tawag doon. Strike through. Ano yan? Strike through ba yan? Kasama yan sa certification. Okay? So, integration. Ito yung mga integration. Integrate mo yung Google Calendar, yung Google My Business, Facebook, social media ni client. Gustong-gusto niya yan para ma-connect natin, makuha natin yung details or sa marketing, yung social planner. QuickBooks kapag meron siyang mga kaperahan. Stripe kapag meron siyang bayad, may bayad na kailangan. Shopify kapag meron siyang Shopify. Slack for communication, Printful para sa mga damit, mga design, nagda-dropshipping ng mga damit. LinkedIn, alam natin yan, pantrabaho. TikTok, alam mo yan. Shippo, hindi ko alam yan. Shipstay, hindi ko rin alam. WooCommerce, parang WordPress ata to. WhatsApp, para to sa mga yung text application pang text, parang ganun. Okay. Next. Tapos na integration, done. Next mong gagawin dyan, yung calendar. Excuse me. Okay. So, kasi diba na-connect mo na yung Google Meet. So, pwede mo nang gawin yung calendar ngayon. Guys, yung calendar, in-explain na natin doon sa isa nating video. Okay? Panoorin nyo yun. Nandun lahat yung mas malalim na explanation ng calendar. Okay. Done. Next natin dito is pipelines. Okay. Bakit ako nauna sa pipelines? Yung pipelines kasi guys, dito ko binivisualize kung ano yung mga steps na kailangan kong i-automate. Without the pipelines, hindi ako nakakapag-plan ng maayos. Okay, pakita ko sa inyo isa kong client. Kasi, ito, magawa ko ng mga ganyan. Hindi ko alam kung makikita nyo. Yan, mga flowchart. Okay? So, dapat makikipag-meeting kayo, pwede sa secretary or sa mismong business owner, tapos explain niya, paano ba yung steps? So, kailangan gumawa ka ng flowchart. Ngayon, kung hindi ka marunong gumawa ng flowchart, GG. Mas maganda kasi yung flowchart para na-understand mo, may notes ka. Okay, ito yung step 1, ito yung step 2. Pag hindi nangyari to, ito yung gagawin. Pag hindi nangyari to, ito yung gagawin. Alam mo kung kailan ka mag-if else. Alam mo paano papagana yung automation. So, dito guys, medyo kailangan mo ng brain cells sa automation. So, ang mag-guide sa'yo sa automation is pipelines. Kaya sabi ko, uunahin na mas maganda yung pipelines compare sa automation. Kasi para sa akin lang naman. Baka yung iba kasi nag-automate agad. Wala siyang plano, hindi ko alam paano yung process niyo. Pero para sa akin, mas na-understand ko na kapag alam ko yung steps, alam ko yung mga stages, alam ko kung paano pupunta yung lead or yung client natin, papunta dun, huwag na siyang tawaging client. Yung customer ng business, from one stage to another stage, mas mapapadali buhay ko.
para sa akin. Kung para sa inyo, hindi. Automate kayo agad, then go ahead. As long as it works, hindi ka nawawala, then good. Pero again, guys, if meron kang plano, meron kang steps, mas mapapadali ang buhay mo pag automate ka na. Okay? So, yun guys, done. Okay, we're done. Okay, ito yung mga pwede nyong unahin na i-set up para doon sa inyong mga client. And, pwede nyo rin to isama sa proposal. Okay, lagay nyo doon, addition of new member, ChatGPT nyo na lang. Tapos, setting up domains and domain integration, email services, 'di ba? Sarap pakinggan sa business noon. Okay, hindi nila alam, 3 pindot lang. Pero yun yung advantage ng alam. Guys, okay, suggestion ko, dapat mas marami kang alam. Mas mayaman ang maraming alam. Mas mapera ang maraming alam. So, pag alam mo GHL, 6 digits sahod. Guys, parang wala akong kilala na tumagal ng 1 year sa GHL. Yung mga nakakilala ko na dito sa journey ko sa pag-GHL. Wala akong kilalang nag-GHL na mababa sa 6 digit ang sahod. Yung nakokollect nila monthly. Trust me, guys. So, yun lang. Yun yung gusto ko maging motivation nyo ngayon. Dahil tinapos mo tong video na to, malamang kasi hindi ito papanoorin ng iba eh. Malamang siguro sa 500, 10, 20 lang manonood sa inyo hanggang dito sa dulo. Pero, guys, trust me, sobrang worth it na ito. Kung mapapanood mo to ngayon, nasa dulo ka na itong video na to, thank you sa panonood and I hope kita-kita tayo sa finals kasi marami pa akong gagawin na video. Gusto kong turuan kayo, gusto kong i-open yung mata ng mga Pilipino na may ganitong type na opportunity. Okay? So, yun lang. Kita tayo sa next video.